tayo ngayon Bakit nga? para magbigay ng konting reaction lang para dun sa viral nung nakaraan tungkol dun sa road rage ng isang lady rider na si Yana. Si Baby Yana. Although hot siya in fairness. So yun, napanood nyo yung video eh. So hindi ba napanood nyo yung video? Alam mo kung lubok-lubok yung daan. You tell me, bakit nga ba? Ito may mamakyo. Bakit nga ba? So nakita nyo naman, naparaming nag-bash sa kanya. So naparami kasi tutusin, supply naman talaga. Bakit nga ba? You tell me. Hindi nangyari. Alam mo kung lubok-lubok yung daan. You tell me, bakit nga ba? Tell me. No, you tell me. You tell me. Huwag kang mamamakyo. Bakit nga ba? You tell me. Ginagit-git nyo kasi May side mirror ka, ako wala. Hindi ka gumagamit side mirror mo? Dumbass. Huwag ka nun na. Ikaw ang wag ganon. You use your side mirror. Bakit nga ba nandun siya? So ayun, dahil meron yung actually meron silang event, parang moto camping something. So naka-enduro siya. Sa rough road yung daan, alam niyo naman, nakita niyo naman doon sa video. So nagit-git siya nung pickup. Bakit nga ba? You tell me. So yun, kasi umu-overtake siya sa kanan. So yun, alam niyo naman, bawal umu-overtake sa kanan, kaliwa lang talaga dapat. Pero may mga senaryo kasi na na kailangan nating umu-overtake sa kanan. So dahil nasa kaliwa, kita niyo naman nasa kaliwa yung pickup. So yun, walang choice si Yana, si Bebe Yana, na umu-overtake sa kanan, which is may mga iulitin ko, may mga senaryo talaga nangyayaring ganon. So yun, syempre napakabig yung pickup. Side mirror ka, ako wala. Hindi ka gumagamit side mirror mo? Dumbass. Huwag ka nun na. Ikaw ang wag ganon. You use your side mirror. Na which is pinipilit niya, may side mirror daw, tapos hindi tumitingin. Na which is nandun na tayo. Pero dapat pag overtake tayo, pwede naman tayong gumamit ng busina. Kaya nga may busina yung motor eh. Para mabigyan natin ng babala yung overtake natin, na overtake tayo para maiwasan natin yung mga gitgita na ganyan. Yun po yung gamit ng busina. Ginagamit yan, hindi bunganga yung busina. Bakit nga ba? You tell me. Kasi hindi siya gumamit ng busina eh. Although rough road yun, pero mabilis pa rin yung takbo niya eh. Na which is naintindihan naman natin kasi Turo rider nga eh. So sa lubak talaga mabilis pa rin yan. Bahala ka sa buhay mo. So ano nga ba nangyari? So ito na nga, inintay niya yung mga kasamahan nila. And then dumating na si pickup. Bumaba na yung rider. Oh, kuya, mabira naman. Honey, I see you looking at. Ayun, makikita nyo, medyo nagkaayos pa ng butones si kuya o zipper. Hindi natin alam bakit. Baka galing sa CR, whatever, nakalimutan. So anyways, back to the video tayo. Mamakyo ka. Bakit nga ba? Ha? Bakit nga ba? Bakit nga ba? Bakit nga ba? Alam mo kung lubok-lubok yung daan. You tell me. Bakit nga ba? Tell me. No, you tell me. You tell me. Huwag kang mamamakyo. So yun na nga, doon pa lang bago pa lang yun, nag-dirty finger si Bebe Yana. So na which is medyo makakapag-provoke talaga yun ng road rage. Nag-umpisa yung nila. Doon na nag-umpisa yung diskusyon nila. Isa pa, sinabi ni Bebe Yana na hindi raw gumagamit ng side mirror, na which is sinabi niya rin na siya mismo wala side mirror. Bakit nga ba? Bakit nga ba? Alam nyo, sa mga trail bike, normally yan, may mga iba pa nga yan, mga hindi talaga road legal, mga production bike, mga ganon. Na which is mga walang side mirror talaga yan. So, pwedeng i-consider natin yon. Baga, normally yan, hindi talaga street legal yung mga trail bike o mga enduro bike. Pero meron rin naman may mga side mirror, pwede naman magkabit ng side mirror. So anyways, andun na tayo. So yan, nagkaroon sila ng mainitang diskusyon na talaga namang pinutakti si Bebe Yana sa social media. So which is mali kasi ang dami niyang alam niya naman, woman, dami niyang pinagsasabi na medyo bad. Ang ina mo, bababaan mo pa ako gago. Papagaganunin, tarantadong putang ina. So wala naman tayong kinakampihan dito. May kasabihan nga tayo, if the emotions is high, the intelligence is low. So, yun nangyari, nadala ng emosyon, which is normal lang naman minsan, pero yun nga, kung maiwasan natin,
iwasan na lang natin yung makapagano ng hindi magandang salita sa kapwa nating rider. Ako marami na ako pinagdaan ng mga road rage pero wala mangyayari, away lang mangyayari dyan eh. So habang tumatagal ka sa pagmamaneho, so medyo nagkakaedad, medyo nababawasan na yung pagkakamote natin sa kalsada. Tsaka yung mga diskusyonan, wala, yamo na lang minsan pagka mga maliit na bagay lang naman, wala naman nasaktan, ganon. Pero yun nga, at the end of the day, wala talagang mabuting maidudulot yung mga hindi pagkakaunawaan sa kalsada. Mas maganda, na lang. So, nangyari, nabas si Bebe Yana. And then, pa ng persona non grata sa Zambales. May nakita akong post. May mga kung ano mga pinagsasabi sa kanya. Mga bash, mga anik-anik. Madami. So, yun nga. Ang dito talaga, kawawa rin si kuyang driver ng pickup. Kasi syempre, di ba, na-bully siya ni Bebe Yana. So, si Bebe Yana naman, nabash naman sa social media. So, walang panalo eh. Although, nakakuha ng mga views si Bebe Yana. Then, dadagdagan din yung subscribers niya, in fairness. Pero, yun nga lang, dito magandang halimbawa para sa mga motovlogger o influencers na katulad natin. Ako naman, small time lang, trip lang. So, sila, malalaki influencers sila. So, sila dapat yung maging halimbawa para sa mga, mga katulad natin, mga motorista. Sana all. So yun lang yung point of view ko sa nangyaring road rage na yan, which is wala lang yan, maliit na bagay para iyakan. Watching as the morning sun rises, as I walk on